What's up mga guys? Magandang araw po at maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at laging sumusuporta sa aking mga ina-upload na mga video. Maraming po salamat sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isayin pa. Shoutout po sa bawat isa. At salamat po. Yun lang po. And ang topic natin ngayon guys, kung ano ba yung mga dapat ihanda pagkambaguhan pa lang tayo sa mag-aalaga ng mga ibon. Yun lang po. Panoodin natin to. Hey yo, what's up mga guys? Magandang araw po sa bawat isa. Ang suggest ko po, doon po sa mga baguhan o nag-iisip pa lang na mag-aalaga ng African o ng ibon, mas maganda po siguro guys kung dalawang pair na po kagad yung ating aalagaan. Kasi pag dalawang pares po, hindi po tayo maiinip. Doon po, lalo na po pagka yung African Lovebird po yung ating aalagaan, talagang napakatagal po niyan bago makapangitlog. Lalo na po kung hindi pa po pares yung dalawang yung nabili nating ibon, lalo pong mas matagal po yan. Pero pagka oras po na dalawang pares yung ating hindi tayo maiinip kasi magbe-breed at magbe-breed yan. At saka syempre kailangan meron tayong cage. Bumili na po tayo ng cage bago po tayo bumili ng mga ibon, and then ilayo natin sa mga mabubulabog sila. Dapat po sa hindi po nabubulabog, doon natin ilalagay yung ating mga cage. Ganun din ang parakeet. Ang parakeet naman po, mabilis lang po yan mag-breed. Ilang months lang po yan bago mag-breed. Then, kaya po ganyan, dalawang pair po yan, dalawang pares po, yung aking pong parakeet. At, kasya naman po, pa po sila dyan sa kanilang kulungan. Depende po sa inyo, kung yung kulungan nila, alam yung maliit, wag na po natin pagsamahin. Pero pwede po natin pagsamahin yung parakeet basta malawak lang po yung kanilang mga kulungan. Ayun lang po yung aking konting tip at ayon lang po sa aking karanasan o sa aking pag-aalaga ng mga ibon. Kaya ako po sinasabi itong mga ganito guys. Nasa inyo po kung gusto nyong gayahin o hindi. Salamat din po at salamat po sa patuloy na suporta. God bless. Let's go. What up?